sa ikalawang Timoteo 3:1. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Kita nyo mga kapatid, ganyan po ang karakter ng ating panahon. Sa mga huling araw, ang wika ng salita ng Diyos, darating ang panahong mapanganib. Ang nagbibigay ng panganib sa panahon, yung ugali ng tao. Hindi po hayop ang panganib. Ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ayun. Tao rin mismo ang nagpapasama sa panahon ng kawakasan. Ang kasamaan nasa tao. Wala sa hayop, wala sa panahon, wala doon sa weather condition, hindi yun ang masama eh. Ang kasamaan nasa tao. Kaya tayo, pati yung ating paligid ngayon nasisira dahil sa kasamaan ng tao. Kaya ngayon, meron tayong tinatawag na global warming dahil sa kasakiman ng tao, dahil sa kayabangan ng tao, dahil sa pagnanasa ng taong nandoon siya sa pangunahing lugar. Marami pong dahilan. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, darating ang panahong mapanganib sapagkat, yun ang dahilan, sapagkat ang tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, walang pasalamat, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, maraming nawala sa tao. Nawala yung pasalamat sa Diyos, nawala yung kabanalan, nawala yung katutubong pag-ibig, kasi ang tao po, meron tayong mga bagay na nararapat nasa atin eh. Maraming naiwala na ang tao. Nawala yung katutubong pag-ibig, nawala yung pagpipigil sa sarili, nawala yung pag-ibig sa Diyos. Yan po ang nagpasama sa atin. Ang layunin po ng ating pag-aaral, mga kababayan, maibalik yung nawawala at maialis yung hindi dapat sa atin. Yan ang layunin ng salita ng Diyos. At yan po ang gusto naming ibahagi sa inyo, mga kababayan. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga may alinlangan, yung mayroong dalawang kaisipan, yung wala nang, yung kontento na siya sa kanyang ginagawang mali, wala na siyang pagnanasang mag-improve pa siya o kaya bumuti pa ang kanyang kalagayan, maging mas mabuti siyang anak, mas mabuti siyang asawa o magulang para sa kanyang mga anak, nawala sa marami yung ganung pagnanasa. As if ang ating rasa, ang ating lahi, naka-stand still sa kasamaan at naglulubalub na ang sangkatauhan ngayon sa sari-saring kasamaan. Pangangalon niya, hindi pagtatapat sa asawa, pagkuha ng ibang babae at papabayaan yung kanyang pamilya. At ang isang pinakamasama ay yung mismong paninira sa sarili. Gaya ng mga drug addicts, mga addict sa inuman ng alak, sa mga pinagbabawal na gamot.
sinisira na natin mismo ang ating sarili. Yan po ay bunga ng kasamaang iniuudyok ng demonyo sa atin. Kaya ngayon ay ang mas nakakaraming tao, tagasunod ni Satanas. Kung alin yung masama, yun ang gusto. Nung ang ating Panginoong Hesus nasa lupa, ito ang kanyang obserbasyon sa 3:19 ng Juan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ito ang wika, ang kahatulan, wika ng ating Panginoong Hesus. Naparito ang ilaw sa sanglibutan, siya yun. Pero inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kaya mas maraming tao ngayon, mas gusto yung masama kaysa sa mabuti. Nakakapagtaka naman bakit mas mabuti naman ang huwag pumatay. Ba't gusto ng mga iba yung masama? Mas mabuti naman yung huwag kang barumbado sa magulang pero bakit may anak barumbado sa magulang? Hindi sumusunod. Bakit? Mabuti naman yung kayong mag-asawa ay nagkakaunawaan. Bakit araw-araw away? Tapos hanggang sa dumating sa naghiwalay, napabayaan yung mga anak. Lahat ng ito po'y suliranin ng ating lahi. Ito po'y may lunas sa Biblia. At yun ang ibig naming maibahagi sa inyo, mga kababayan.